Naalala nyo yung mini garden slash patio terrace namin sa Pinas, diba? Yung laging nasa my day ko or nasa posts ko. Oh, meron din naman akong exactly the same na ganun dito. Patio, wala nga lang akong garden. Pero, at least sa labas, may real grass na and trees. Doon kasi ang kaharap ko bahay ng kapitbahay. Pwede ako actually maglagay ng potted plants dito, kaya lang baka wala na akong time alagaan kasi, tsaka pag winter hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanila. Pero tingnan nyo, ang laki ng space, so pwede pa talaga maglagay dito ng table and chairs para pwedeng tumambay, magmerienda, magbasa or whatever. Wala pa nga lang kaming mailagay, pero itong chair na to, yan, ilalabas lang namin minsan. Wow, minsan, ilang araw na kami dito. Day 3 pa lang. Nilalabas namin pag gusto namin umupo dito sa patio. Yan, kasi nga walang upuan dito. Pero dining table chair, yan. So, anyway, it's 3:30, I think. 3:30 p.m. here, now. Ang sarap ng lamig. Parang, ewan ko kung ano, mga, siguro plus 14. Plus 12. Medyo kulimlim. Baka uulan maya-maya. But I'll take this opportunity to make kwento dun sa nangyari sa amin sa Asiana Airline. Yung ano namin, yung pag-transfer namin, yun yung sabi ko na buwis buhay. Dahil medyo pahinga tayo ngayong itong oras na to. Kwento ko na yung nangyari. Ayoko lang i-focus yung mukha ko kasi ang pangit ko ngayon eh. Hindi ako nakakapag-ayos, kilay lang talaga. Sunscreen and kilay, that's it. Hindi pa ako yung buhok ko nga, hindi ko na maintindihan yung itsura eh. Wala kasi akong dalang yung plancha ko sa hair, naiwan ko sa Pinas kasi 220, hindi pwede dito. May dala ako na curler na 110, pero wala ako sa mood mag-curl ng buhok. Tsaka sa totoo lang, talagang pagod pa kami, hindi pa kami nakaka-recover dun sa biyahe namin from Pinas, kahit na day 3 na namin dito. Tsaka, sabi nila kung ilang time zones daw yung dinaanan mo, ganong araw ka din, ganong number of days din bago ka maka-acclimatize sa new time zone mo. 3 time zone yung dinaanan namin. So, siguro after today, baka better na kami tomorrow, ganyan. No? Pero ngayon, ayan, okay naman kami, antok-antok lang, wala namang headache or yung yung mga jet lag horror stories naman kasi kala ko tipong magkaka-migraine kami or magsusuka kami o mahihilo o talagang sirang-sira yung body clock. Hindi naman. Normal lang. Ano lang talaga, inaantok kami during the day. Tapos, inaantok rin naman kami sa gabi. So, in short, inaantok kami all the time. Tapos, syempre sa day, hindi kami pwedeng matulog dahil may mga nilalakad kami. Although ngayon, nagnanap si Mr. G. Kahapon, nakapag-nap din siya nung hapon. Pagtapos na kami sa errands namin for the day, before dinner, nakakapag-nap naman kami. Nasabi ko samantalahin na namin kasi pag may work and school na kaming lahat, hindi na kami makakanap, 'di ba? Tapos, ngayon kasi yun, during the day, may errands kami. Every single day, meron kaming nilalakad eh. Kaya, maaga rin kami nagigising. So, anyway, ito na nga yung kwento. So, ang binook ko na flights is Manila to Incheon and then Incheon to Vancouver. Ang tawag doon is ayan, lagi ko nakakalimutan yung tawag doon sa iisang booking lang. Basta isang booking lang siya, no? So, Asiana lang ang binook ko, Asiana Airline. Pero yung plane na Manila to Incheon is Asiana Airline, pero yung Incheon to Vancouver, Air Canada na. So, ang tawag nila doon, transfer lang daw kami. So, hindi na ibababa yung luggage, 'di ba? Tapos, ang oras kasi ng alis namin sa Pinas noong August 6 is 12:05 ng tanghali. Ang dating namin sa Incheon is 4:30 ng hapon. Tapos, yung flight namin pa Vancouver is parang 5:20, 5:10. So, ang alam namin, meron kaming 1 hour and 10 minutes to transfer. Tapos, nung nasa plane na kami, nagpanic si Mr. G kasi yung time difference nga pala 1 hour.
time difference ng Pinas and Korea. Yung binook ko pala, ako actually may kasalanan, yung binook ko is, parang 10 minutes lang yung difference nung pag-land ng plane namin sa Incheon at saka yung pag-transfer namin. Pero hindi kami nag-iisa ha. Marami kami. Like, I think 4 families kami or 5 families kami na ganito din yung binook. Pero pinakamalala yung nangyari sa amin, ako sinasabi ko sa inyo. Kasi yung mga ibang kasabay namin, mas malapit yung gate na pinuntahan nila to be transferred. Kasi ang punta nila from Incheon, yung isa parang Ontario yata, yung Toronto yata yung dalawang family, tapos Ottawa yata yung iba, basta ganun. Kami lang yung Vancouver. So, nung ready na kami bumaba ng plane kasi sabi ni Mr. G, 10 minutes lang, kakayanin kaya natin to, namumutla na kami. Tapos, hindi kami sa harap ng plane, pero medyo bandang harap din ha, pero hindi super harap, siguro third row kami from the front. Tapos, syempre, nung nagland yung plane, tayuan agad lahat, 'di ba? Yung mga nasa harap namin. Kaya nga nakikiusap na ako na sabi ko, I'm sorry, our next plane is leaving in 10 minutes, ganyan, para padaanin kami. Itong taga-Asia na sa NAIA ang gusto kong sisihin. Pero sa bagay, ako kasi nag-book. Kasi sabi niya kaya, kasi sabi ko, hindi ba masyadong malapit yung yung oras? Hindi ma'am, kaya, transfer lang naman kayo. Di sige, akala ko naman, pagbaba namin sa Incheon, yung gate na kung saan nag-aantay yung Air Canada namin, katabi lang nung kung saan kami nagland, 'di ba? Diyos ko guys, almost 2 kilometers. Isipin nyo, in 10 minutes, sige nga, kahit athlete, kaya nyo takbuhin yung 2 kilometers in 10 minutes. Tapos may bit-bit kayo mga carry-on na napakabigat, 10 kilos each. 10 kilos na yung luggage na maliit, yung may gulong, tapos may backpack pang nakapatong doon na mga around 7 kilos. Tapos may bit-bit pa kami mga water bottle. Si Ate may dala pang mga neck pillow at saka yung pillow blanket in one. Tapos ako may shoulder bag pang may dalang kaperahan. Tapos, imagine nyo, pagbaba namin ng Incheon, meron ng taga-Asiana Airline na may hawak na parang placard na nakasulat yung mga pangalan namin doon, kami mga magta-transfer. Di ginaid niya kami. Akala namin, maikli lang yung lakad. Sa kanya pa lang, almost 1 kilometer na yung nalalakad namin. Tapos iniwan na niya kami doon sa counters na i-check na naman yung namin, yung check-in, yung carry-on namin, no. Diyos ko, pwera pa sa may pila din doon. Bawat laptop na nasa loob ng backpack namin, ipinalabas sa bag. Bawat laptop, bawat isa sa amin tatlo ni Mr. G and Adi, tigi-tigi sa kami laptop. Si Mr. G may dala pang tablet, yung tablet ko. Tapos, hindi pa pwedeng ilalabas mo lang yung laptop na naka-case. Ilalabas mo pa sa case yung laptop. Tapos, separate tray per laptop. Tapos yung carry-on namin na 3 luggage, hiwa-hiwalay na tray. Pati yung mga backpack namin, hiwa-hiwalay na tray. Ultimong jacket mo, hiwalay na tray. Pati yung document envelope, tsaka yung shoulder bag ko, hiwalay na tray. So parang 100 tray yata yung inilagay namin. Awang-awa ko kay Mr. G kasi akyat baba ng conveyor belt yung mga bag, 10 kilos each yun. Tapos yung backpack pa. Tapos sa eroplano din, hindi sila tumutulong sa pag-akyat sa overhead bin. Hindi katulad pag Cebu Pacific or PAL, yung mga Pinoy, lalo na yung mga lalaking FA, diba? Sila ang magkakarga para sa'yo, lalo na pag nakitang babae or hirap ka. Dito sa Asiana, walang pake, nakatayo lang ang mga flight attendant na mga Koreana na hindi naman kagandahan. Mga nakataas pa yung kilay. So anyway, yun, no? Tapos, sumabit pa kami dito sa Incheon, ito nga, dun sa conveyor belt, kasi may cutter ako, nakasama ng mga school supplies ko, mga ballpen, highlighter, pentel pen, na naka-karton, tapos masking tape, kasi school supply siya. And I brought it kasi pang bukas ng mga package. Itong mga dala naming balikbayan box kasi mga naka-duct tape to. Ang kakapal ng duct tape, so kailangan namin ng cutter pambukas. Ang mali ko, nasa carry-on ko nga pala na ilagay yung pencil case na yon. Dapat sa check-in ko nilagay. So, na-detect dun sa x-ray, tapos pinalabas pa yung cutter at pinicturan pa. Hindi ko nga alam ngayon tuloy kung may record na ako sa Incheon Airport or kung ano man yung nakalagay doon. Pero nasa school supplies naman, kasama naman ng mga ballpen at ballpen, highlighter, pentel. Pero yun, hindi naman sobrang tagal. Pinakita lang yung cutter. Sabi, this is not allowed. Okay, I'm sorry. Sabi ko, I thought, because it's a school supply.
Inalis na sa bag ko, tapos pinaano na, yun na, sara na, balik na yung mga laptop. Pero, alam mo yung stress na, alam mo nga, habulin mo yung explain mo na tipong 3 minutes na lang ang meron ka. Nagpasok ka, nagbalik ka pa ng laptop sa bawat isang lalagyanan, tapos inilagay sa backpack, tapos, yung shoulder bag ko nga, buti hindi nawala eh. Sa dami nung mga tray na ang bibilis, lahat nagmamadali, no? Salpakan ng tray dun sa conveyor belt. Hindi mo na ma-monitor kung saan na napupunta yung bag mo, eh. 'Di ba? Pag ganun, syempre titignan mo kung baka mamaya may ibang dumampot, 'di ba? Lalo na yung shoulder bag ko. Diyos ko, buong kayamanan namin, eh, nandun na lahat. Eh, nung una nga, sabi pa namin, may plano pa kami na, dapat ako yung mauuna, tapos ang kasunod ko si Mr. G or si Adi para may mag-aabang. Hindi, mauuna sa akin si Mr. G or si Adi para pag ako na yung naglagay ng bag ko doon sa conveyor belt, may mag-aabang para nga hindi madampot ng iba, no? Kaso nga, dahil kagulo na, tapos yung mga iba nagmamadali din, salpak ng salpak doon sa conveyor belt, isinisingit pa nila yung gamit nila. Hindi mo na talaga mamomonitor yung bag. Kaya milagro nga na hindi nawala. Tapos syempre bukas sara pa kasi nandun yung mga passport namin eh. Buti na lang talaga yung kaperahan eh nakabundle ito guys. Parang alam mo yung sa mga pelikula, yung kapag merong kinidnap tapos pang ransom, ganon, no? Mga bills siya na nakagoma. Tapos binalot ko lang sa brown envelope, tapos naka-ziplock bag, tapos every once in a while chinecheck ko kung nandun pa sa loob ng bag ko. Mukha lang siyang sandwich actually. So, hindi naman okay naman, safe naman siya doon. Eto na, dito na nag-start yung second kalbaryo namin. Pagkalampas namin yung conveyor, may sumalubong na sa aming taga Air Canada naman, pero Korean din siya. Adi, hurry, sabi niya, the plane is, leaving, ganyan, flying, keme. Guys, siguro kung yung unang tinakbo namin ni almost 1 kilometer, ito 1 kilometer na talaga. Ang layo. Sobrang layo. Tapos, ang dami pang mga nakaharang na tao. Syempre, chilling lang sila. Hindi naman sila naghahabol ng plane. Alam nyo, si Mr. G, awang-awa ako. Namumutla na siya. Hawak na niya yung dibdib niya. Kasi, sprint. Hindi to jog. Hindi to fast walk. Literal na sprint. Na may dala kang 10 kilos. Na kahit na may gulong yan, bubuhatin mo na yan. Kasi pag may gulong, syempre matatali-talisod ka, 'di ba? Kung hatak-hatak mo siya, ginugulong mo siya. Tapos yun nga, yung backpack pati, yung iba pa namin bitbit. Si Adi rin kawawa, nataranta yung bata, hindi niya siguro alam bakit ganun yung nangyayari, nagmamadali kami. Tapos ako hinihingal na kasi matagal na akong hindi nag-exercise ng ganyan. Tapos syempre coupled with stress pa, no? Buti kung konti fun run ito. Hanggang sa dun, nung sa bandang gitna na yung 1 kilometer na yan, may nakita tong si ate Koreana na taga Air Canada na may wheelchair na taga dun din sa airport na yun. Sinakay na ako sa wheelchair para mas mabilis. Tinulak na ako nitong kuya. Tapos nung naabot na namin si Mr. G, nakita kong hawak na niya yung dibdib niya. Talagang takot na ako. Kala ko magkaka-heart attack siya. Sabi ko dun sa kuya, he's the one who needs to be in this chair. Sabi ko, he has a heart problem. Yung una pa nga, isasakay lang ni kuya, yung maleta na dala ni Mr. G. Sabi ko, no, he's the one who needs to be in the chair. He needs to be pushed. Di upo si Mr. G. Tapos si Adi, yung bitbit niyang backpack, napakabigat. Nandun din yung laptop niyang anlaki. Sabi ko, akin na anak, ipabuhat mo na kay kuya yung laptop. Yung nagtutulak ng wheelchair. Tapos sabi ni Mr. G, hindi, akin nakakalungin ko na. Di, takbo-takbo kami. Tapos, pagdating namin doon sa gate ng airline, relax na relax ang mga Koreano taga Air Canada. Parang, sabi lang, okay, we're almost leaving. Good thing you guys made it. Ganyan. Pero, namumutla na kami. Tapos, hingal na kami. Pagpasok namin doon sa tube, may nag-aantay ito na FA, di ba? Oh, how are you today? Ganun pa sila. Kahit na yung mukha namin, itsurang mamamatay na. Ang sinabi ko agad, could we have some water, please? Oh, calm down, sweetie. Medyo condescending pa yung voice. Sarap nga sipain sa mukha eh. How are you today? Sabi ko, not so good. Oh, just calm down. What do you need? Tapos sabi ko, could you give us some water, please? Binigyan ako ng 3 napakaliliit na bote ng mineral water. Tapos, eto pa. Ang seat number ni Mr. J ay 43. Kami ni Adi 22. Kami ni Adi magkatabi. Si Mr. J apakalayo. Doon ko lang nalaman. Kasi, ang nag-book nung seats namin, di ba nag-book ako sa Pinas, di ba? Online. Siyempre magkakatabi yung binook ko, no?
Tapos, nung nasa Naiya na kami, ito palang taga-Asyana na Pinay, nilipat niya kami ng upuan kasi daw transfer kami. Akala ko naman, pag ganong transfer, lilipat niya kami sa harap. 'Di ba? Kasi transfer ay, oo, ewan ko, parang ganon. Tapos, ang binok niya, ang binigay niya na seat sa amin, yun nga, magkahiwalay. 43 si Mr. G, tapos kami 22. Sa kabila pa ng plane yung daan niya, kami sa kabila. Biro mo yung feeling ng ganon, guys, anxiety na, hindi ko alam kung okay pa si Mr. G, hawak na niya yung dibdib niya. Naiwan ko pa nga pala yung document envelope ko na andun yung mga plane ticket namin, etc., insurance, ganyan. Dun sa conveyor belt, dun sa kung saan kami nasabit. Binalikan pa niya. Tapos akit pa siya ng hagdan kasi mas matagal yung escalator. At take note, dala-dala namin yung mga carry-on na yan. Siguro 10 escalator yung dinaanan namin. Akit baba na escalator. Tumatakbo. So, hingal na hingal. So, yun, yung pagpasok ng plane, hindi ko siya na-check. Kasi sasara na raw yung pinto ng plane. Hindi ko na-check kung okay pa ba siya. Hindi na namin siya nakita. Napunta na siya sa upuan niya. Tapos kaming dalawa ni Adi sa upuan namin. So, in short, hindi kami nakita for 12 hours. Hindi kami nakita for the first time naming lumipad ng ganung katagal, 12 hours, international flight na hindi ko alam kung kamusta yung health ni Mr. G, na hindi namin siya ma-check. Tapos walang wifi sa plane. Hindi namin siya makamusta. Tapos, yung mineral water, sabi ko, ibigay sa kanya, hindi pala siya binigyan. Kaming dalawa lang ni Adi ang binigyan ng bottled water. Siya, nag-antay pa siya na iserve yung dinner bago siya nakainom ng tubig. Isipin nyo yun, ha? Alayo ng tinakbo namin, hingal na hingal, hindi pa siya nakainom agad ng tubig. Kaya galit na galit ako doon sa Air Canada, sa totoo lang. Hindi ako happy sa services nila. Para tubig lang, sinabi ko na nga na, please give my husband some water. Sabi ko, he has a heart problem. He needs to drink water. Sabi ko, we ran almost 2 kilometers. Hindi binigyan ng tubig. Alam nyo naman na Mr. G, hindi naman assertive yan. Kasi kung ako yan, hindi ako titigil hanggang di nila ako binibigyan ng tubig, no? Whether free or may bayad yan, I don't care. Magkano lang naman yun kaysa mamatay ako sa uhaw. So, yun. Kaya, pag-upo namin ni Adi dun sa seat sa plane, mangyak-ngyak talaga ako. Alam niyo yun, imbes na positive yung experience, na excited, di ba, na first time na mahaba yung flight, get comfy, ganyan. Iyak ako. Tapos hindi ako makafocus dun sa, syempre dapat nagpipicture na kami, 'di ba? Na ganyan. Tapos hindi kami nakapag-post ng touchdown Incheon. Paano ka naman makaka-post ng touchdown Incheon kung papatakbuhin ka ng 2 kilometers in less than 10 minutes na ang dami mong bitbit? O di yun. Tapos buti na lang, eto lang talaga yung silver lining Nasa window seat ako, si Adi sa gitna. Yung nasa aisle seat ay Korean gentleman na taga Vancouver. Papunta siya Vancouver, same kami ng destination. May bahay daw siya sa Vancouver, tapos may bahay din siya sa Incheon. Tapos he travels all over Canada and he's an architect, retired architect na siya. Mga 70 years old na tong si Abu G. Abu G ba yung term? Dahil kinuwento namin yung nangyari, very sympathetic siya. Sabi pa nga niya, I can exchange seats with your husband. Sabi niya, so that you'll be together the whole flight. Kaso, ang problema, yung upuan ni Mr. G, window seat. Ang gusto nitong si Lolo Coreano, aisle. Kasi daw, pag ganyang mahabang flight nga naman, gusto niya nakakatayo-tayo siya to stretch. So sabi ko, no, it's okay. It's not your problem. Sabi ko, it's fine. Nag-apologize pa siya na parang pasensya na daw. Di siya pwede talaga makipagpalit kasi window seat nga daw yung kay Mr. G. Kung parehong aisle seat daw, wala daw problema. Kahit ilipat pa daw niya yung gamit niya, walang problema. Dahil hindi nga niya kami napagbigyan na makipagpalit siya ng upuan. As in, kinuriyan pa niya yung condescending na flight attendant ng Air Canada. Una, Korean, tas in English pa niya na, I want to exchange seats, can you give me, ganyan. Wala, hindi daw talaga pwede. Tapos, ang ginawa niya, inaliw na lang niya kami ni Adi, kwento-kwento, tapos pinakita niya, binaba pa niya yung laptop niya doon sa overhead bin, pinakita niya yung mga paintings ng dad niya na namatay na daw 9 years ago, na famous painter daw, ganyan-ganyan. Ano yun? Ang inimbento raw ng dad niya na design is harmonism. Di ba ang art may mga realism, cubism, modernism, may ganun ba? Basta yun, harmonism. Parang pinagko-combine yung mga different types of art in one painting. So, pinakita niya. Tapos, kwento siya, yung tungkol sa buhay niya, ganyan. Tapos, si Adi, tuwan-tuwa siya kay Adi.
Inahag niya lagi, you are so cute, you are so cute, sabi niya. Tapos kinakamusta niya si Adi, oh, what grade were you in the Philippines? What grade will you be in Canada? Tapos kinuwento niya yung mga alam niya dito lugar sa Calgary, saan daw kami dapat mamasyal, ganyan. So, in short, sa 12-hour plane ride na yun, na-distract naman ako sa anxiety ko dahil dito kay Mr. Kim, si Mr. Edmund Kim. At saka nakakatuwa kasi, di ba nga gusto niya na nagsistretching every 2 hours. Sabay-sabay kami, naging bonding namin yun every 2 hours. Sabay-sabay kami tatlong tatayo. Magsi-CR kami, tapos magta-tai chi kemerot kami doon sa may CR kasi doon yung medyo maluwag-luwag yung space eh. Squats kami doon, lunges kami. Wala kami paki doon sa ibang pasahero. Tsaka mga tulog naman. Mga tulog tsaka mga naka-laptop or nakatitig doon sa screen sa harap nila. So, kebs lang sila na kung anong pinagagawa namin tatlo doon. So, good for our health na nakatayo-tayo kami. Si Mr. G naman daw nakapag-CR naman daw siya ilang beses. So, at least nakatayo siya. Kasi, ang worry ko, sabi ko, baka mamaya magkaano kami. Yung embolism ba yun? Yung sa legs? Kasi, di ba ang haba ng flight. Tsaka, na-disappoint ako sobra. Kasi, sa bagay, economy class lang naman. Who am I to complain? Pero, ine-expect ko kasi na malaki yung plane. Na kahit sa economy, medyo maluwag-luwag yung leg space. Diyos ko, wala. 5 feet lang ako, pero super siki. Paano pa yung mga matatangkad na tao? Yung mahahaba yung legs, nakatupi ka na. Tapos 12-hour flight. Tapos, dahil may bit-bit pa akong backpack na ayokong ilagay dun sa itaas, overhead, kasi may mga kailangan akong nandun. So, may backpack ako, may shoulder bag pa ako, may water bottle pa. Tapos yung neck pillow pa, tsaka yung blanket pillow. Ay, wala na talagang space. Bago kami makatayo ni Adi para dun sa exercise/restroom visit namin every 2 hours. Ang dami naming ina-adjust bago kami makagalaw. Very patient naman tong si Mr. Kim. Tsaka doon naman siya sa dulo. Siya naman yung unang tatayo. Kami dalawa yung ang dami pang gagalawin bago Tapos pag naka-exercise na kami, yun, sabihin niya, you okay? Let's go back. Balik na naman kami. Kwento-kwento na naman. Tapos tulog sandali. Kwento ulit. Exercise ulit. Tulog ulit. Kwento ulit. Yun. So, nakasurvive kami. Nadalaw pala namin si Mr. G. Yung isa doon sa mga times na nag-exercise kami. Hinanap ni Mr. Kim. Yung 43. Actually, naka-seatbelt on nga nun eh. Tumaas nga kilay na naman ni flight attendant pero pinagbigyan na lang kami kasi itong si Mr. Kim talagang atribida eh. We're going to look for her husband, sabi niya. Lakad kami sa aisle, nahanap namin si Mr. G, tulog. Tapos, binalikan pa namin yung sunod na CR exercise, stand namin. Gising na siya, kinawayan na niya ako. Okay naman, buhay pa ang lolo nyo. So, medyo kampante na ako noon. Pero hindi ko na nakausap, kaway lang. Nagpadala pa ako ng love letter before that. Yung calling card ko, I wrote, "Hi, Kuya John. I need to talk to you." Oh, really? Alright. So, anyway, yon. Si Kuya John dumaan. Asa na ako? Ang haba na itong video, 23:13 na. Baka nahabaan na kayo. To be continued na lang muna to. Doon na lang muna yung ending natin. Yung hanggang doon sa nakasurvive kami. O, yun. Tapos, nakaland naman kami safely sa Vancouver Airport. Yun muna, to be continued. Ayun si Kuya John, nakikita nyo, ayun. May kausap siyang, hindi ko alam kung tenants o bago ba tong mga to.